Magandang hapon po, Sir Ruben Amor. Nasagi po kayo. Opo. Kaya hinabol nyo kasi hindi kanya hinintuan. Opo. Advice ko lang po sa inyo at sa lahat ng manonood, pag may ganong insidente, hindi nyo na po kailangang habulin pa tapos harangin dahil mali mo, may baril yun. Paano kung tinopak yun o nakainom, nakadrugs? Boom, binaril ka. Kunin nyo na lang po yung plate number. And then, yung police ng bahala o kaming bahala at mananagot yun. Paano kayo nasagi? Bali, napansin ko na po kasi along EDSA po, papasok ng Bendia. Napakabilis po ng takbo niya. Marami po siyang sasakyang mga kinat. Nakainom to? Opo, galing po silang gimikan base po sa amoy ng sasakyan at sa pananamit po nila. Okay. Nila? So may Opo. mga kasama siya? Opo. Bali, yung driver, 2 babae sa passenger side. Tsaka meron din po sa likod po. Di ko po sure kung 3 o 4 po yun. Okay. Ngayon po, papasok na po ako ng Buendia. Nang nahagip niya po ako, sobrang bilis. Nagwiggle po yung handlebar kasi natamaan din po. Buti nabalansi ko pa po yung motor. Kaya hinabol ko po. Okay. Pero hindi po tumigil. So nagpakita ko sa inyo ng tsapa? Opo. 2 beses pong inangat po. Tsapa Nakalagay sa ng tsapa. NBI po. Okay. Chinek namin sa NBI, hindi raw po siya miyembro ng NBI. Pero kung continuous pa rin yung checking namin, yung sasakyan, hindi raw registered sa NBI. Nakausap niyo po mismo yung driver. Opo. Okay, nagkaroon ka ng face-to-face conversation at hanggang sa nagka-aregluhan. Nung araw din po na yun. Opo. So, yung aregluhan nangyari po sa harap ng mga pulis. Opo, tama po. Magkano po ang pa-repair dapat sa motor ninyo? Nasa 26,800 po. Ang binigay lang sa inyo, 11,000 lang. Opo. And then, nung sisingilin niyo pa yung balance, sabi, ihampas ko to sa mukha mo, yung motor. Ako pa daw po yung kakasuhan. Yung pong mga pulis, pumayag sa aregluhan dahil nangako itong tao Opo. na babayaran. Opo. Na dapat ang ginawa ng mga pulis, yung ganong insidente, hinol dapat yung parehong sasakyan kasi involved sa aksidente. Base na rin po sa pangungumbinsi ng mga pulis sa akin na kung ako'y magkakaso daw po, matagal ang proseso at ang ending, magbabayaran lang din daw po. Kaya doon pa lang, tinanong na po ako kung magkano po yung halaga sa estimate ko po. Nung una nabanggit ko po, 30,000 cold cash. Ang Okay. sabi ng driver, huwag ka namang ganyan na paghahalataan kang namemere. Sabi ko, hindi. Doon pa lang nakasabit ako sa sasakyan mo, naglabas ka ng pera. Asan ngayon yung perang ginampas mo sa akin? Tsaka sir, kaya ako kumalas po sa sasakyan dahil naghahanap po siya ng baril niya. Sabi niya sa akin, kaya kitang patayin at kaya kong makalabas ka agad ng kulungan. Yun nga po yun ang sinabi ko na kanina. Maswerte po kayo at hindi natuloy yung pagkuha niya ng baril. Kung nakuha niya yon, dala ng init ng sitwasyon. Sabi niyo, nakainom, amoy alak. Opo. Baka merong mas matindi pang nangyari. At wag nilang ulitin yon. Ano po? Opo. Magandang hapon po, Mr. Ferriol. Sir, ano raw pong trabaho niya? Bali, sir, hindi niya po sinasabing may trabaho siyang as NBI. Wala naman siyang sinasabi sa akin. Pero tinanong niya anong trabaho niya. Ano pong sabi yung niya? trabaho. Unemployed naman lang, sir. Freelance lang doon. Unemployed, tapos naka-blinker siya, tapos maraming So, babae. yun nga, sir. Actually, yung sa blinker, sir, nakita ko na lang yun nung CCTV na. Okay. Amoy Oo, alak doon po ba na siya lang. nung inimbestigahan niyo siya? Wala naman ako namoy dun sa driver. Ang makulit lang yung babaeng angkas niya, sakay, pasahero. Mhm. Kasi normal naman siya, sir, nakikipag-usap. Inaano niya yung mga kasama niya, pipigil sa mga yun, sa mga kasama niya. Ito ang sinasabi ko po nagpasa na po ako ng bill nito na dapat lahat ng mga pulis, kasama na po kayo sa mga traffic investigator, pag may mga aksidente, gumamit po ng breath analyzer para matingnan kung nakainom ba o hindi yung pong
ang mga involved, both sides. Dapat po maging SOP yan. Attorney Garrett, Yes po. yung gagawin natin bill Yes po. na i-require lahat ng mga traffic investigator na meron silang breath analysis test na naka-ready sa kanilang tanggapan o sa mga investigador. Yes po, Senator, kasi ngayon sa Anti-Drunk and Drug Driving Act natin, pre-condition po yung field sobriety test, tapos duty po, ibig sabihin kailangan, mandatory po ang breath analyzer once na may bumagsak sa field sobriety. Pero yun nga po, tama kayo, Sen, why not agad-agad, i-breath analyzer na lang po. Gawin natin batas na yon. Isama natin doon sa ginagawa kong bill. Yes po. Sargent Ferriol. Yes, sir. Yes. Okay, kailan niyo po huling nakausap ulit itong si Mr. John Paul Jimenez? Hindi, kahapon po, nag-miss call siya ng 8 p.m. sa akin, tapos until now, hindi ko na po siya natatawagan. Hindi na Tapos tatawagan. yung request ko po sa kanya ng dashcam niya, inihingi ko sa kanya, hindi niya rin po pinibigay pa rin sa akin until now. Kasama ho ba kayo sa investigation nung nagkaroon ng regluan? Nandun ho ba kayo noon, Sarge? Wala. Actually, andun ako sir sa office na po yon. Kasi turn over sa akin ng police saka PSD, ang sabi sa akin, magkakaroon na lang daw ng settlement. So, for documentation na lang doon sa office na nagkakaroon sila ng settlement. In the sense na the both parties agree na sila ay nagkakaroon ng ganong settlement. Nagawa sila ng kasunduan nila. Tapos, dinokumento ko na po na sa police report ko ay nagkakaroon sila ng amicable settlement. In the sense, nagkakaroon na sila ng usapan. Ito nga yung sinasabi ko palagi. Hindi naman ako nagkulang. Parang silang plaka na po kami Yes rito. po. Pag may ganitong mga insidente, nasagasaan, nakasira ng property, etc., huwag pumayag ng aregluan. Dapat ituloy yung kaso na para ma-impound yung sasakyan. And then, i-file yung kaso. And then, once na i-file ng kaso, itutupad na yun sa usapan. Di ba, sir? Yes po. Ngayon, Yes kung po. naitupad na, Bali- madali naman pwedeng i-atras yung kaso later on. Opo. Bali, actually, in-offer ko sa kanila yon to file a case sa sila kung ano ba yung nangyari sa insidente nila. And I will issue both ticket, both parties. In the sense, ayaw nga nila din ng abala daw. Sige sir, settled na lang din namin. Ganun ang nausapan nila. Attorney Greg, magandang hapon po, sir. Attorney, ano pong take nyo rito sa kasong ito pinag-usapan ngayon, attorney? Ipapatawag po natin po yung pong driver nitong SUV na nakita po natin. Papaliwanagin po natin. In the meantime po, nag-issue na po tayo ng show cause order against dun sa owner and dun po sa na-determine po natin na driver per police report. Yun pong ilisensya ng driver ay suspendido na po 90 days pending our investigation. Ay, very Tapos good. yung sasakyan po ay naka-alarm na po. Naka-alarm. Oh, very good. Yan ang gusto ko po sa inyo, Attorney Greg. Hanga po ako sa inyo, Attorney Greg po ng LTO. Picturean nyo lang po, video nyo, padala nyo po sa opisina po namin or sa opisina po ni Senator Raffy, ay na-actionan po natin agad yan. Tapos pag pinatawag po namin kayo dito sa LTO, at least dun po, nandun po kami pagka gusto nyo na pong mag-usap. With, regardless po kung ano mapag-uusapan nyo, ang a-actionan pa rin po namin kung dapat po ma-revoke yung lisensya ng mga involved na drivers. Okay. So kung sino man nakakilala kay Mr. Paul John Jimenez, pakisabi na mag-report sa LTO para timbrihan siya na siya ay gusto makausap ng LTO dahil meron ng show cause order. So kailan po yung show cause order na in-issue? July 24 po ang hearing po, Senator. Invite din po namin si Sir Ruben para po mag-attend dun sa hearing. Sa July 24 po natin pinatawag si Mr. Yung owner po, si Mr. Mababaya at saka itong na-determine po natin na driver na si Mr. Jimenez. Ang may-ari po mababaya. Opo, ang base po sa aming records nung video pa lang po yung nakikita namin, tinignan po namin yung tiyangan na sasakyan ay ayun po ang may-ari, Mr. Mababaya. Okay, siguro po tama, ipacheck din namin kung may kinalaman pa yan sa NBI ng bilang trabaho niya kasi may blinker po o PNP man. Ang kagandahan po niyan, so inano niyo na po, nag-issue na po kayo ng alarma sa sasakyan. Opo. O sige po, maraming salamat po Attorney Greg. Sasamahan po namin si Sir Amor dyan sa inyong tanggapan pag nagkaroon pong pagkaharap para hindi naman po siya kabahan sa inyong tanggapan. Salamat po Attorney Greg po Opo. Jr. Sir. Salamat po, Senator Raffy. Sir Ruben, pagpunta niyo po doon sa LTO, sasamahan namin kayo para maging kampante kayo, para secured kayo. Hindi kayo kakabahan. Okay, gano'n na lamang. Sige po, punta kayo doon para scheduling reporter na sama sa inyo. And then of course, kukuha rin po tayong taga-PNP or yung siguro yung mga taga-LTO na mismo. May mga taga-LTO naman doon, security, na habang nag-uusap, pabantayan kayo. Okay? Opo, sir. I assure you, secured ka at walang mangyari sa'yo. Opo. Salamat po sir sa pagpunta.
Magandang hapon po, sir. Salamat po.